Bago po lahat po, purihin po natin ang ating Panginoon. Medyo meron po ano rito, timba sa kaan. Medyo tumutulo na po kasi, kaya nilagyan mo na po namin. Muli po, good morning po. Kamusta po ang bawat isa? No? Kamusta po ang ating nagdaang isang linggo? Kamusta po yung mga ginagawa natin? Kamusta po yung pang-araw-araw natin ginagawa? Mga trabaho, pag-aaral? No? Natural po na tayo po ay nakaka-encounter ng mga problema. No? Dahil narito pa po tayo sa mundo na to, talagang ang talagang magagawa po natin ay lubos na magtiwala, umasa at saka dumipende sa ating Panginoon. No? Meron po akong gustong i-share sa inyo yung kung maano nyo po yung ang pangalan ay si Ian Akda. No? Siya po ay parang ano ba tawag sa kanya? Parang vlogger or pastor siya. Nagba-vlog din po siya sa Facebook o sa YouTube niya do. Pero po siyang na-share sa na meron daw pong pelikula. Bago mo po na-i-post yun, nakita ko yun. Meron siyang sinasabing pelikula na ang pamagat ay The Carpenter's Son. The Carpenter's Son. Na kung saan ang pelikula daw na ito ay patungkol sa Panginoong Hesus na nung siya ay parang malaki na pero parang doon sa kwento na yun ay parang nagtataka siya or nagwa-wonder siya kung bakit meron siyang kakaiba na parang kapangyarihan or parang iba siya sa ibang tao. Yun daw ay parang horror movie na kung saan ginawa siyang pelikula patungkol sa ating Panginoong Hesus, pero hindi po siya biblical, no? Hindi siya biblical. Bakit po natin nasabing hindi siya biblical? Sapagkat kung titignan po natin yung sa Lucas chapter 2 verse 46 or 49 na kung saan nung 12 taon pa lang ang Panginoong Hesus, nung taon-taon pumupunta si Maria, si Jose, saka ang Panginoong Hesus sa Jerusalem para umattend nung pista ng Pasko, ay nawala, no? Umuwi sila Jose saka si Maria na hindi nila kasama ang Panginoong Hesus, no? Naiwan ang Panginoong Hesus dun sa Jerusalem, na kung saan bumalik sila Maria at nakita nga nila pagkatapos ng 3 araw naroroon pala ang Panginoong Hesus sa templo, no? Kasama yung mga guro, yung mga tao na kung saan nagsasalita ang Panginoong Hesus ng may katotohanan, ng may ng tawag dito, ng tungkol sa kanyang ama. Kasi nung nilapitan siya ni Maria at ni Jose, sinabi nila, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, bakit ninyo ako hinahanap? Sabi niya, no? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ibig sabihin, 12 taon pa lang siya, habang lumalaki siya, alam niya yung kanyang misyon, alam niya kung sino siya, no? Kaya hindi biblical yung no? Kaya sinasabi nga na huwag daw panoorin, no? Kaya makikita natin dito na yung social media ginagamit din ng kalaban, no? Para lituhin ang tao. Kaya tayo bilang mananampalataya, no? Tayo ay mag-ingat, no? Parati natin equip or anuhin natin, pag-aralan mabuti yung banal na salita, no? Para hindi tayo malinlang, no? Kasi gumagamit din ng kalaban ng Word of God, no? Nilidin lang niya tayo, no? Kaya tayo ay dapat maingat, no? Yun lang po na i-share ko lang po, no? Kaya po
Ngayon pong umaga na to, no? Muli po purihin natin ang ating Panginoon. Welcome po sa ating Sunday worship. Blessed Sunday po sa ating lahat, no? Tayo po ngayon ay magpupuri, tayo po ngayon ay sasamba, no? I-glorify po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin, ng pag-awit ng papuri, no? Kaya po sa umaga po na ito, tayo po ay sama-sama po natin pag-aralan ang banal na salita ng ating Panginoon, no? Sana po ay ito ay maging kalakasan ng bawat isa, no? Kaya po sa atin pong opening prayer, tinatawagan po natin si Brother Danny, no? Para po sa ating panimula. Tayo po yung tumayo lahat. Tayo po yung mapot na ng langin. Danahin natin ang presensya ng ating Panginoon. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po yung nagpupuri at sumasamba sa inyo sa bagong araw na ito. Kami po yung nagpapasalamat sa pagbigay niyo po sa amin ng bagong buhay at pag-asa. Pinagpala niyo po kami sa maraming paraan at lubos kaming nagpapasalamat. Alam namin na higit na dakila ang inyong mga plano para sa amin, sa bawat isa sa amin. Kung may umaasa, kaya't hinihiling po namin ang inyong gabay at palakasin ang aming pananalig. Panginoon, ilalagay po namin sa inyong mga kamay ang aming pananalig, ang aming pamilya at mga kaibigan. Lubos po kami nagtitiwala sa inyo. Naway ikaw po ang manguna sa aming mga buhay sa lahat ng oras. Panginoon, alam po namin na kami hindi po perpekto at nagkakasala pa rin. Kami po'y buong pusong lumalapit at nagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran. O Diyos Ama, sa araw pong ito, ang aming kapatid na si Youth Pastor Robert ay muli magbabahagi sa inyo ng banal na salita. Maraming salamat po sa parating niyo po silang ginagamit para magbahagi po ng inyong banal na salita. Bigyan niyo po siya ulit ng sapat na kaalaman at karunungan. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pinagpapala niyo sa amin. Ito po'y sama-sama po namin dinadalangin sa matamis na pangalan po ng Panginoon Jesus, ng aming pong tagapagligtas. Amen.
Pakita. Mami. Kami. Wala. Ito, makukuha. Thank you. Sige, sige. Sige. Meron na ako. Ano? Ang hapunan ng Panginoon ay isang kakaibang karanasan. Dahil sa lalim ng ibig nitong sabihin, isinagawa ang Panginoong Hesus ang unang huling hapunan ng gabing bago ang pista ng Pasko. Ilang oras bago sa hatulan ng kamatayan, ipinag-utos niya sa mga alagad na patuloy na alalahanin ang gawain ito. Kaya nga't inaalala pa rin natin ito hanggang sa kasalukuyan. Ang pakikibahagi sa huling hapunan, ang pinakamataas na ekspresyon ng pagsambang Kristiyano. Ito ay ang pag-alala sa kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagparito. Basahin natin sa 1 Corinto chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi sa iyong pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin natin ang salita ng Diyos. Ikit natin ang ating mga mata at manalangin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay nating pagsaluhan ng simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoong Hesus. At muli po tayo makikinig po sa mensahe ng Diyos na ibabagi sa atin ng ating youth pastor na si Pastor Robic. Praise God.
morning po. Good morning po sa lahat. Sa mga kasama po natin ngayon, tsaka sa mga kasama rin po natin sa online. Welcome po sa ating pong Sunday worship. Medyo matagal po tayo bago po tayo ulit nag face to face dahil po may mga nagkasakit, tsaka po nagkaroon din po ng bagyo, tsaka yun po, nagkaroon din po ng conflict po siguro po sa mga schedule. Pero praise God po na muli ay magkakasama po tayo ngayong umaga at sama-sama po tayong makikinig po at magpapa-restore po sa salita po ng Diyos. Again po, welcome po sa mga kasama po natin sa online. Kasama po natin sila Sister Nangnang, Sister Steph, Sister Bell, Brother Sadi, Brother Ferdy. Yan, welcome po. Blessed Sunday po sa inyo. Ay, tsaka po si Sister Alisa. Blessed Sunday po sa inyo lahat. Ayun po, kamusta po? No? Kamusta po yung nakalipas po na linggo? I pray po no, yung mga nakalipas po na araw has been productive po at fruitful. No? Naniniwala po ako no, na patuloy po tayong ginagabayan at bine-bless po na ating pong Panginoon. No? Hindi po nagkukulang yung Panginoon sa atin po. No? Alam po niya yung mga pangangailangan po natin sa araw-araw. No? At kahit kailan po hindi po nagkulang ating pong Panginoon. Kaya po ngayong umaga po, muli po ay gusto ko pong magsimula sa isang question. Ito po ay isang question po na kinakamusta po kung naramdaman na po ba natin na tayo po ay naiwanan or napag-iwanan na. Yung tanong po na yun ay naiwan ka na ba? Naranasan na po ba natin yung maiwan? Yung let's say yung maiwan po sa bus, no? Maiwan po sa, di ba usually yung mga bus po ay ano, yung bus po di ba parang may oras po siya, no? Yung let's say kinakatch po natin yung pang 6 AM pero dahil sa nalate po tayo ng dating, yung pang 6:30 or pang 7 na po yung nadatnan po natin. Or let's say po naiwanan po tayo ng train, no? Kasi yung train po kadalasan mabilis po yung konting time lang po yung binibigay para makasakay. Tapos kapag hindi ka na inabutan, yung next train na yung sasakyan mo. Hindi lang po yun, no? Hindi lang po yung literal po na naiwan. Pero kahit po sa mga plano po sa buhay, naramdaman na po ba natin na napag-iwanan na po tayo sa mga plano po sa buhay? Yung habang yung iba, parang ang bilis po ng takbo ng buhay nila, yung iba nakakapagtapos na ng pag-aaral, yung iba nakahanap na ng magandang trabaho, yung iba nakapagpundar na ng bahay at ng pamilya. Ikaw naman parang atrasado. No? Atrasado pa rin or you feel like na you are stuck. No? At minsan, masakit po na tanggapin na Lord, parang delayed ako. Parang lagi ako nahuhuli at parang ang dami ko nung nasayang na panahon. No? Sayang ang taon at sayang ang pagkakataon. At ito po yung pinaka-painful truth. No? Ang time daw po, kapag po nawala ito, no, or time once lost can never be turned back. No? Kapag nawala daw po yung oras sa buhay natin, hindi na po ito muling maibabalik pa. At totoo po yun. No? At isa po ito sa mga masakit po na katotohanan. No? Ang pera po, pwede po natin kitain ulit. Ang kalusugan po natin, pwede po nating bawiin ulit. Pwede po nating i-recover yung kalusugan po natin. Yung gamit, pwede po nating palitan. Pero ang oras, no? Ang oras po once gone at once na mawala po ito sa atin ay hindi na po natin ito maibabalik pa. Kaya normal lang po kung minsan iniisip po natin, hopeless na ba ako? Hopeless na ba ako, Lord? Naiwan na ba talaga ako? Pero mga kapatid, no, dito po papasok ang magandang balita. No? That God is not bound by time. Ang ating Diyos po is not bound by time. At kahit anong taon po yung nawala po sa atin, it may be dahil sa maling decision, kahit na anong organo karaming oras po yung nawala po sa atin, maaring dahil po sa maling landas, sa mga pagsubok po sa buhay na humahad lang po at nagiging dahilan po para ma-delay po tayo, ay kaya pa rin pong ibalik ng Diyos. No? Yung nawala po nating panahon, yung nawala po nating oras, at maaari po niyang balik na rin po ito. No?
maari po niyang gawing mabunga ulit, no? Yung nawala po sa atin. Actually, ang sabi nga po ng Panginoon kung babasahin po natin sa Joel chapter 2 verse 25, ang sabi po dito, the Lord says, I will give you back what you lost. To the swarming locust, the hopping locust, the stripping locust, and the cutting locust. It was I who sent this great destroying army against you. No? For context lang po, no? Ito po yung time when nagpadala po ng salot yung Panginoon, yung Diyos po doon sa nation po ng Judah. No? Kung saan yung kanilang kabuhayan po, yung kanilang mga pananim, yung kanilang mga ani ay naapektuhan po. No? Kasi yung mga locust po, no? Ito po ay salot na sinisira po yung kanilang mga pananim at dahil po dito naapektuhan po yung kanilang kabuhayan at kumbaga ito po yung naging dahilan para po sila ay ma-delay at mawalan po sila ng harvest, no? Pero napansin po natin yung word po dito na I will give you back what you lost. Sa ibang translation po, no, kung titignan po natin sa ibang mga translation po of the same verse, ang ibang translation po ng I will give you back ay ang pangako po ng Diyos na I will restore. Ito po ay sinabi rin po at nakatranslate din po na I will compensate at I will repay what you lost. So ibig sabihin po, no, ang pangako po ng Panginoon na ibabalik niya ay siya rin po na kanyang i-restore, kanyang ibabalik sa iyo, i-compensate sa iyo at babayaran niyang ulit yung nawala pong panahon. So hindi lamang po yung blessing at hindi lamang po provision, yung mga panahon po mismo, no, yung mga taon, yung mga oras ay kaya pong ibalik ng Diyos sa atin. Kaya po yung message po natin, yung message po sa atin ng ating pong Panginoon ngayong umaga. At yun po is God will make up for the lost time. God will make up for the lost time. Or sa Tagalog po, babawi ang Diyos sa mga nawalang panahon o oras. Balikan po natin ulit sa ating pong reference verse. Ito naman po ay sa New King James Version. Ang sabi po dito, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Okay? Pero mas mag-focus po tayo sa sinabi po ng Panginoon dito, yung kanyang pangako po. So, I will restore to you the years, yung panahon. At mas mag-focus po tayo sa salitang restoration, yung restore po na binanggit dito. Church, no, kung ang Diyos po, kung ating pong Diyos ay nangangako pong ibalik yung mga taon po na nawala, ay kailangan po muna nating maunawaan kung bakit nga po ba may mga panahon or kung bakit po ba meron po tayong mga oras tayong nasasayang. No? Ano po kaya yung mga dahilan kung bakit may mga locust years po tayo na tinatawag, no? Kumbaga yung mga season po ng buhay po natin na parang walang bunga, na parang puro pagsubok, at yung mga panahon po na puro maling direksyon, yung mga nararanasan po natin. Kasi kung hindi po natin makikita or mauunawaan kung bakit po tayo nagkakaroon ng mga lost years or ng mga locust years, hindi rin po natin mas ma-appreciate kung gaano po kadakila ang restoration na gagawin po ng Panginoon sa atin, na ipaparanas po ng Panginoon sa atin. Kaya po yung unang punto po na titingnan po natin. The reality of lost years, no? Or yung tinatawag po na locust years, no? Mga kapatid, no, aminado po tayo, no? Lahat po tayo, meron po tayong mga oras, meron po tayong mga panahon na nasasayang po natin. Hindi lamang po Israel ang nakaranas po ng locust years, kundi pati tayo rin po ngayon sa panahon po natin ngayon. Tingnan po natin ang sinabi po ni Prophet Joel sa Book of Joel chapter 1 verses 1 to 4. Ang sabi po dito, the word of the Lord that came to Joel, son of Pethuel. So ang title po nung babasahin po natin is yung invasion, no? An invasion of locusts. So verse 2 po ang sabi po, hear this, you elders, listen all you live in the land, all who live in the land.
Has anything like this ever happened in your days or in the days of your ancestors? Tell it to your children, and let your children tell it to their children, and their children to the next generation. What the locust swarm has left, the great locusts have eaten. What the great locusts have left, the young locusts have eaten. What the young locusts have left, other locusts have eaten. So, church, imagine this, no? Nung time po na yun, no, yung buong bayan po, wala po silang ani. Ang mga pinaghirapan po ng mga farmers or ng mga magsasaka ay inubos daw po ng mga locust. No? Lahat po ng mga pagkain, let's say, yung mga palay, no? Yung mga fruits, no? Lahat po ng pagkain, yung kanila pong ani, lahat po ng kanilang kabuhayan ay nawala po in an instant. No? Dahil po dun sa salot po na naranasan po nila or nung pumasok po sa kanilang buhay. No? Ito po yung tinatawag po natin na locust years. No? Hindi lamang po ito tumutukoy po sa pagkawalan po ng ani or sa salot po mismo, kundi yung mga locust years po, ito po ay pwede rin pong tumukoy sa mga taon po na lumayo po tayo sa kalooban ng Diyos. Ganun din po sa mga tao po nung time po na ito. No? Itong locust years po na ito, pinadala po ng Diyos itong salot po na ito, hindi upang parusahan po yung mga taong ito, pero upang paalalahanan po sila na sila ay lumalayo na rin sa kalooban ng Diyos. Na unti-unti po silang lumalayo po sa kalooban ng Diyos. No? Yung mga panahon po na pinili po nilang mamuhay ayon sa sarili po nilang paraan, kesa po na dumepende po sila sa Panginoon. No? At ganoon din po tayo. No? May mga panahon po sa buhay natin na lumayo po tayo sa kalooban ng Diyos. No? Lalo na po ng mga panahon na hindi pa po natin natatanggap ang ating pong Diyos, ang ating pong Panginoon Jesus. Ito po yung mga panahon na pinipili po nating mamuhay ayon po sa sarili po nating paraan kesa po na sumunod po sa dakilang plano po ng Diyos. Yung mga locust years, tumutukoy din po ito sa mga taon or sa mga panahon na we lost to pride, to sin, to disobedience, or wrong choices. Ito po yung mga years na parang lumipas na walang bunga. Yung years na kung titignan mo ngayon ay parang ang haba na pala ng panahon na naaaksaya mo. Again, tuloy po natin sa Joel chapter 1 verses 10 to 12. Ang sabi naman po dito, the fields are ruined. No? So, dinescribe na po dito kung ano po yung nangyari. No? The fields are ruined, the ground is dried up, the grain is destroyed, the new wine is dried up, the olive oil fails, the harvest of the field is destroyed. No? So, nakita po natin, no, lahat po ng kanilang kabuhayan, yung fields, yung rice fields, yung lupa po mismo na pinagtataniman po nila ay natuyo, yung mga grain, no? Yung wine po ay natuyo daw po at yung source po nila ng kanilang olive oil failed. No? So, ibig sabihin po, lahat po ng sources po, ng kanilang mga resources, yung kanilang kabuhayan ay naapektuhan po. No? Hindi lamang po naapektuhan, pero it was greatly affected, no? At compromised. It was greatly compromised. No? Pero ano po yung sinabi po rito sa dulo? The joy of the heart of men is dried up. No? So, ibig sabihin po, hindi lamang po ito tumutukoy po doon sa literal na mga resources po nila, but even the people, no? But even the people, no? Yung kanilang mga heart daw po is dried up. The heart of men is dried up. No? So, ibig sabihin po, ang locust years are not just about missing opportunities. No? Ito po yung panahon na nawala po tayo ng kagalakan, nawalan po tayo ng direksyon, at yung mga blessings po ay lumayo po sa atin dahil napalayo po tayo sa Diyos. No? So now, saan po ba nanggaling yung locust plague? Saan po kaya nanggaling yung plague po na ito? Ang plague po na ito ay hindi po random. Hindi po ito randomly na nangyari lamang po sa kanila. Although hindi po sinabi exactly kung saan po ito nanggaling, but it is a symbol po of God's warning. Yung plague po ay inalaw po ng ating Diyos, no? Upang ipaalala po doon sa mga tao, no? Upang i-remind po sila at upang i-warn po sila, no? So
So, meaning to say, it shows that yung plagues, yung kanilang loss, at yung kanilang devastation can be God's instruments to awaken a nation or a heart. Because ano daw po ba yung nangyari dun sa heart po nila? No? The heart of man is dried up. No? Ibig sabihin po, nanuyo, napalayo, no? Ibig sabihin po na napalayo po yung kanilang kalooban, no? Napalayo po yung kanilang puso sa Diyos. No? Pero inilaw po ng Diyos na maranasan po nila yung plague po na ito upang paalalahanan po sila, upang gisingin po yung kanilang nagda-dried up, no? Na kanilang mga puso. So, the purpose of the plague, no? Yung purpose po nito is to warn about sin. No? Yung Israel po, no? Yung kanilang pride po and neglect ay nagkaroon pa ng consequences sa kanila. No? At hindi lang po yun, but also to provoke repentance. No? Yung mga empty fields, yung ruined crops, at yung pagkaubos po ng kanilang resources, ay kumbaga is a wake-up call to repentance and come back to the Lord. No? Ibig sabihin po, ginamit po ng Panginoon yung kanilang kawalan, yung kanilang devastation bilang instrumento upang tawagin po sila muli, no? Upang gisingin po sila. No? And lastly, hindi lang po yun, to prepare for restoration. Upang ihanda po sila sa restoration. No? Kung wala po yung mga locust years na yun, hindi po nila marirealize yung kanilang pagkukulang, hindi po nila marirealize na napapalayo na sila sa Diyos, at hindi rin po nila ma-acknowledge na kailangan po nila ang Diyos. No? Without the locust years, they wouldn't fully appreciate yung restoration po na ibibigay po ng Panginoon sa kanila. Imagine this, no? Taon-taon po sila nagtatanim, taon-taon po sila nag-aararo, naghihintay ng ulan, nagbabantay ng kanilang mga pananim, pero isang salot lamang po, no? Isang insekto lang, naubos po lahat ng yun. Hindi lamang po yung kanilang ari-arian yung nawala, kundi yung mga taon po ng kanilang paghihirap at yung mga panahon po at oras ng kanilang mga pagod. So, ibig sabihin po, hindi lamang po yung harvest yung nawala sa kanila, but even their time, no? Even their efforts, even lahat po ng kanilang mga panahon na ginugol po in order just to prepare for that harvest. Kaya nga tinatawag po itong lost years. No? Ito po yung mga taon, yung mga panahon, at yung mga oras na hindi na po nila mababalikan. Ito po yung mga oras na hindi na pong mare-rewind pa ulit. Sa atin po, sa buhay po natin ngayon, hindi man po literal na locust po yung dumaan po sa buhay po natin. Pero may mga bagay rin po na kumakain po ng ating pong mga oras o ng ating pong mga taon, ating pong mga panahon. Isa po doon, ito po yung mga taon kung saan namumuhay po tayo sa kasalanan at nandun po tayo sa maling landas. No? Lalo na po yung mga hindi po tayo nakakatanggap at hindi po tayo mananampalataya. Ilang taon po ba tayong tumakbo, papalayo po sa Diyos bago po natin siya pinakinggan? Yung mga panahon na inuuna po natin yung sarili po nating kagustuhan, no? Or yung mga worldly things kesa po sa Kanya. No? Na kumbaga para po tayo mga anak na suwail na nasayang ang oras sa mundo, pero ngayon na-realize po natin na mas mabuti pala ang buhay kasama po ang ating Diyos. At hindi lang po yun, meron din pong mga taon na puno po ng maling relationship, mga maling decisions, at puno po ng mga maraming regrets. Minsan, no, nag-i-invest po tayo ng oras, no, ng puso, ng effort, let's say sa wrong person or sa maling situation. Pinipilit po natin yung hindi kalooban ng Diyos at ang ending. No? Ang ending po nun, we end up feeling broken-hearted, we end up with a broken trust, and we end up with the broken dreams. No? At ang sakit pong isipin na yung mga panahon po na yon na dapat ay masaya po tayo ay na-compromise. No? Na ang sakit pong isipin na yung ilang mga taon nang lumipas bago po natin natutunan na ang tunay na satisfaction ay nasa Panginoon lamang po. Hindi lang po yun, may mga taon din po na puno po ng puno po ng sakit, ng stress, or living with unhealthy habits, or yung mga shortcomings po natin. May ilan po sa atin na may point in our lives where pain and suffering from the past remain. And ito po yung nagkakos po sa atin to feel constantly regretful,
yung nararamdaman po natin or we feel like na we are behind in life because of those setbacks, no? Because of those wrong decisions and unhealthy habits kagaya po ng mga bisyo as a way to cope up, no? At hindi lang po yun, no? Last but not the least, no? Yung years po or of stagnation or unfruitfulness, no? Yung mga taon po na parang walang bunga, no? Yung tipong lahat ng effort ginagawa mo, nagkatrabaho ka, nagkasakripisyo ka, nagtiyaga ka, pero walang magandang nangyari. Walang naging magandang bunga yung mga yun. Parang walang progress, walang naipon, walang harvest, no? Kaya minsan, iniisip po natin, sayang ang panahon at wala akong napala, no? At dahil po sa mga ito, dito pa natin ma-realize that time, no? Time is indeed one of the most precious gifts from God, no? Kasi again, kapag yung pera po nawala, pwede po nating kitain ulit ito eh. Kapag po yung gamit ay nawala, pwede pa rin po nating palitan ulit ito ng bago. Pero kapag yung oras po ang nawala, ay hindi na po natin kayang ibalik ito. Kaya po masakit isipin mga kapatid na minsan when we look at the mirror, no, sasabihin po natin sa ating mga sarili, no, sayang yung panahon, bakit ngayon ko lang na-realize, sana mas maaga ko nang ginawa ito at bakit hindi pa noon. Pero sa kabila po nito, no, sa kabila po ng regret po na ito, no, sa kabila po ng panghihinayang po na ito, dito po papasok yung good news sa atin, no. Dito po papasok ang magandang balita, no, na ating pong reference verse, no. Yung binasa po natin kanina sa Joel, sa Book of Joel, chapter 2, no, na yes, wala po tayong rewind button, na yes, hindi po natin maibabalik ang lumipas po na taon or panahon, pero meron po tayong Diyos, no, na kaya pong gawin ang imposible, no. Siya lamang po ang kayang mag-restore ng panahon na nawala po sa atin. Ano po yung pangako ng Diyos? He will restore the lost time, no. I will give back to you the lost time, no. I will repay you for those lost times. So church, no, malinaw po sa atin. Lahat po tayo, meron po tayong mga panahon, meron po tayong oras, meron po tayong low-cost years, no, na nasayang. No? May mga taon na hindi na po natin kayang ibalik. At kung tutuusin, mahirap pong tanggapin na wala ng rewind button ang buhay. Pero dito po pumapasok ang kagandahang loob po ng ating Diyos at yung kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kung ang tao po, limitado po yung ang ating oras, pero ang Diyos po ay kailanman po hindi po siya nalilimitahan. No? Kailanman po wala pong limitations po ang ating pong Diyos. No? Kung ang tao po wala po siyang magagawa sa kanakaraan, ang Diyos, He can turn things around. No? Kaya po pagkatapos po, no, ipakita po ng Joel 1, no, yung binasa po natin, no, sa chapter 1, ito po yung realidad po ng mga lost years, no, yung mga nawala po sa mga people po, no. And in Joel 2, no, sa chapter 2 po, dito naman po natin makikita ang pangako po ng Diyos, no, yung pangako po ng Diyos na restoration that God will provide to His people. At dito po sinabi ng Diyos mismo na I will restore the years the locusts have eaten. No? Kaya po church, ito po yung ating pupuntahan po ngayon. No? Titignan po natin kung paano po ba binabalik ng Diyos yung mga taon po na nawala po sa atin. No? Kaya po yung ating pong pangalawang punto, that God restores what time has stolen. No? Naniniwala po ba tayo na kaya pong i-restore po ng Diyos yung nawala pong oras sa atin? No? Amen po. No? Kaya po church, no, ito po yung magandang balita. No? Na kahit na hindi natin maibabalik yung mga taon po na lumipas, meron po tayong Diyos na nagsasabi po sa atin na I will restore. Kaya po niyang i-restore yun. Kaya po niyang ibawi yun. No? Ang sabi po ng Diyos again sa Joel 2 verse 25, ang sabi po niya dito, so I will restore to you the years. No? Hindi lamang po harvest. No? Hindi lamang po harvest ang ibabalik po ng Diyos, kundi yung mismong yung mga taon na nawala. No? No? Kasi kung tao lang po, alam po natin, kapag tapos na, tapos na. No? Wala nang rewind, wala nang replay, pero kay Lord meron pong restoration. No? Isipin po natin yung illustration po na ito. Isipin po natin yung isang magsasaka, no, na 2 taon na po siyang walang halos na walang ani dahil tagtuyot. No? Imagine 2 taon po na tagtuyot. No? Pero dumating po yung ikatlong taon,
na biglang dumami po yung kanyang ani, na parang yung dami po nung hinarvest po niya ay para po sa 3 taon, no? Na sunod-sunod, no? So, imagine po, ganito po mag-restore yung ating pong Diyos, no? Ganito po yung klase ng paraan kung paano po mag-restore ang Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang po niya pinapantay, pero sobra-sobra po siya kung magbalik po sa atin. And in the same way, no? Ganoon po ang gagawing restoration po sa atin ng ating pong Panginoon. No? So, papaanong paraan po ba nire-restore ng ating Diyos yung mga lost years, yung mga lost times, at yung mga lost na panahon? Una-una po is through His grace. God restores lost years through His grace. Na kahit gaanong karami po yung nasayang, no? Ang biyaya ng Diyos daw po ay sapat, no? Para punuin at higitan po yung mga nawala po sa atin. Ang sabi nga po sa Psalm, di ko po na-include, no? Ang sabi po sa Romans 5 verse 20, sabi po rito, where sin increased, grace increased all the more. Ibig sabihin na kung tayo po, nakadepende po tayo dun sa mga pagkakamali na nagawa po natin in the past, no? Ang sabi po rito, hindi daw po ito nasusukat sa kung gaano po karami, no? Kung gaano po karami, gaano kaunti, pero ibig sabihin na kahit gaano kalala yung past po natin or kabigat po yung kasalanan po natin, mas malaki daw po yung grasya ng Diyos na kayang bumawi. No? Where sin increased, grace increased all the more. No? Ganun po bumawi yung ating Diyos. No? Pangalawa po is true acceleration. No? Kapag po meron pong delay po sa buhay natin, ang Diyos po pwede pong gumawa ng shortcut. No? Hindi man po niya kayang literal na i-rewind po tayo dun sa mismong point kung saan po tayo nahinto. Pero pwede po tayo umasa na pwede pong i-speed up ng Diyos yung proseso po natin. Maaring, kagaya nga po dun sa farmer, no? 2 years po siyang nakakaranas ng tagtuyot, pero sa sumunod po na taon, triple po yung kanya natanggap na harvest. No? At ganoon din po rito, no? Through acceleration, kapag po meron pong delay po sa buhay natin, ang Diyos po pwedeng gumawa po ng shortcut. Pwede po siya mag-provide ng shortcut sa atin. Pwede po niyang padaliin, pabilisin yung proseso para makahabol po tayo. No? Katulad po ng isang estudyante, no? Na-late po siya sa klase, pero binigyan po siya ng teacher ng pagkakataon para makahabol. Ganun din po si Lord. No? Binibigyan po tayo ng Diyos ng opportunity para makahabol po tayo. Binibigyan po niya tayo ng opportunity for us to catch up sa nawala po natin. No? Let's say kung for the longest time, nalulugi na yung kabuhayan mo, darating po yung panahon at yung pagkakataon kung saan sa loob po ng maikling panahon, biglang magbibigay po yung ating Diyos ng pagpapalang umaapaw. Mapapansin po natin, biglang tataas yung benta mo, biglang dadami yung customer mo, all because of God's grace and your faith in Him. Ganun po mag-provide ang ating Panginoon. No? He can speed up, no? He can speed up and He can pwede po niyang ibawi, no, yung nawala po natin by giving us much, no? At hindi lang po 'yun, no? Hindi lamang po sa pamamagitan ng kanyang grasya, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na pabilisin po yung proseso, pero sa pamamagitan din po ng fruitfulness. Pwede po tayong bigyan ng Diyos ng ani na higit pa po sa ating pong inaasahan. Yung mga taon na parang walang bunga ay bigla pong sasabog sa harvest. No? Bigla pong mag-uumapaw po sa panahon po ng ating pag-aaral. Let's say, yung mga pinagdaanan po natin ay punong-puno po ng sorrow, ng pain, ng suffering. Pero ang sabi po sa Psalm 126 verse 5, no? Those who sow with tears, ano pong sabi? Will reap with songs of joy. Aani po tayo ng kagalakan. Kaya po, let's think of this, no? Yung mga tao pong tumatakbo pa palayo sa Diyos ng maraming taon, kaya pong ibalik ng Diyos yung kanilang joy, yung kanilang peace sa kanilang mga puso, at yung purpose po na nawala po sa kanila. Yung mga taong naghihirap sa pain, sa sakit, ay kaya pong palitan ng Diyos ng healing at ng double portion of blessings. Yung mga nagsayang ng panahon sa maling landas, no? Yung time po na ito is never
ay hindi po kailanman naging sayang, sapagkat kaya pong ituwid ng Diyos ang daan at ilagay po tayo sa tamang direksyon. So church, let's remember that God is not just a God of second chances. Hindi lamang po tayo binibigyan ng pangalawang pagkakataon po ng Diyos. Sapagkat ang ating pong Diyos, He is a God of restoration. Nire-restore po niya kung ano po yung nawala po sa atin. At kapag siya po yung nag-restore, kapag ang ating Panginoon po ang nag-restore, hindi lamang po tayo babalik sa dati. Dadalhin po niya tayo sa mas mataas na antas at sa pagpapalang mas umaapaw. Kaya po, church, ang ating pong Diyos, siya po ay always faithful. Siya po ang nagbabalik sa mga taon na nawala, sa mga panahon na nawala. Pero tandaan po natin na hindi lamang po ito tungkol sa restoration. Hindi lamang po ito tungkol sa pagpapalang matatanggap po natin sa ating Panginoon. Kundi, ito rin po ay tungkol sa kung paano po tayo magre-respond sa biyaya po ng ating Diyos. Ito po ay tungkol po sa ating response. Kasi pwede nga pong ibalik ng Diyos ang lahat, pero kung hindi po tayo marunong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang timing, at magpapasakop sa Kanyang kalooban, ay mababaliwala rin po yung biyaya. At para ipakita po ito, si ating pong Panginoon Hesus po mismo ay nagbigay po or nagbahagi po ng isang kwento tungkol sa mga manggagawa sa ubasan. Ito po ay isang parable na nagpapaalala po sa atin na kahit na nahuhuli po tayo, kahit na huli po tayong dumating, or kahit na feeling mo na iwan ka na, ang Diyos po ay meron pong paraan para bigyan po tayo ng sapat, hindi lamang po sapat, pero higit pa po sa sapat, or more than enough sa mga pangangailangan po natin. Kaya po, yung pangatlong punto po na titignan po natin is that God's grace redeems those who come late. So, kumbaga po, wala pong late pagdating po sa ating Diyos. So, yung word po na late, ano po yung dating po sa atin ng word na late? Hindi po ba negative po ito? Parang nahuhuli ka, At nagkakaroon po tayo ng mindset yung mindset of the latecomer. Lalo na po kapag tayo po yung nalilate, tayo po yung nahuhuli. At dahil po dito, sigurado po ako na naranasan na po natin na maramdaman po natin na tayo po ay left behind, or naramdaman po natin na we are behind. We are behind everything, plans. We are behind yung mga kasabayan po natin. We are behind of them. Yung iba successful na, tayo nandun pa rin, nagsisimula pa lamang. So, kumbaga parang lahat ng iba ay maaga nila nakakuha yung kanilang mga blessings, maaga na natatagumpay, o maaga na lumalapit sa Diyos. Iniisip po natin na sayang, late na ako bumalik, sayang, sinayang ko yung oras ko at naaksaya ko yung oras ko, at paano kaya ako makakaabot? Paano ko kaya mahahabol yung mga nawala kong oras? So, yung mindset of the latecomer, ito po ay common. It is a common mindset. Ito po yung pakiramdam na pag-compare sa iba, pag-compare ng progress mo sa iba, meron kang tanong sa sarili mo na, bakit ako late? Bakit hindi ako maaga? At meron din pong fear na hindi na sapat ng panahon para makabawi or magbago. Pero po church, this is exactly where the message of grace hits the hardest. Alam niyo po kung bakit? Because God doesn't measure your worth by when you started. Kung hindi, if you are willing to come to Him now, kahit na huli po tayo or nahuhuli po tayo, ay merong biyaya pa rin. Meron pa rin po tayong denarius. Ito po yung babanggitin po natin mamaya. Pag-uusapan po natin mamaya. Meron pa rin denarius sa iyo sa ubasan ng Diyos. Ngayon, tignan po natin ang Matthew 20 verses 1 to 16. Ito po yung parable of the workers in the vineyard. Basahin po natin sa verse 20. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard.
And he went out about the 3rd hour and saw others standing idle in the marketplace, and said to them, "You also go into the vineyard, and whatever is right I will give you." So they went. Again, he went out about the 6th and the 9th hour, and did likewise. And about the 11th hour, he went out and found others standing idle, and said to them, "Why have you been standing here idle all day?" They said to him, "Because no one hired us." He said to them, "You also go into the vineyard, and whatever is right to you, and whatever is right, you will receive." So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, "Call the laborers and give them their wages, beginning with the last to the first." And when those came who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, "These last men have worked only 1 hour, and made them equal to us, who have borne the burden and heat of the day." But he answered one of them and said, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I am good?" So the last will be first, and the first will be last. For many are called, but few chosen. So, sa nabasa po natin, no, yung denarius po ay, kung mapapansin po natin, ito po ay katumbas po ng sweldo. No? Yung daily wage po ng isang manggagawa, no, sa isang araw. No? So, yung nangyari po dito, no, meron pong may-ari daw po ng ubasan na lumabas para kumuha po ng mga manggagawa. No? Yung mga manggagawa po na kinuha po niya ay magkakaiba po ng schedule na dumating. No? Meron pong dumating ng maaga, no? Ng 6 a.m., ito po yung mga early group of workers. No? Sumunod po dito, ng mga bandang tanghali po, dito naman po dumating ang second group. No? Noong mga bandang hapon po, no? O noong mga 3 p.m., dumating naman po yung third group. No? And yung pinakahuling group po na dumating ay nung 5 p.m. po. No? Ito po yung huling group na dumating. No? Kung saan, isang oras lamang po sila nagtrabaho bago po matapos yung oras po ng kanilang trabaho na 6 p.m. No? At mapapansin po natin, sa 6 p.m., ito po yung oras kung saan binayaran na po lahat ng mga pumasok, no? Yung mga workers po na nagtrabaho sa vineyard. No? So, nakita po natin, no? Pagdating po ng bayaran, lahat po sila tumanggap po ng pare-parehas na sahod. Pare-parehas na amount ng sahod. So ngayon tingnan po natin yung breakdown. Yung mga early workers po, nung 6 a.m., sila daw po ay nagreklamo dahil mas matagal sila nagkatrabaho compared sa mga late nang dumating. Samantalang yung mga late workers po, or yung mga dumating po ng 11th hour, no? Lalo yung mga 5 p.m. po, no? Kahit na isang oras lamang po sila nagtrabaho, ay tumanggap pa rin po sila ng full wage po nila dun sa araw po na yun. Sabi nga po sa verse 11, no? And when they had received it, they complained against the landowner. So nagreklamo po, no, yung mga pumasok po ng 6 a.m. ng early morning, no? Nagreklamo po sila saying, "These last men have worked only 1 hour." Isang oras lang sila nagtrabaho, bakit nakatanggap sila ng sweldo na equal dun sa mga natanggap namin? Na compared sa amin na sabi po nila dito, no, na nainitan sila, tiniis nila yung init ng buong araw na yun, pero bakit hindi doble yung natanggap nila at hindi konti yung natanggap ng mga bagong dating. No? Pero ano po yung sagot po ng may-ari sa verse 15? No? Ang sagot po ng may-ari, "Is it not lawful for me to do what I wish with my own things, or with his own money? Or is your eye evil because I am good?" Ang denarius po, no, again, ito po ay yung standard daily wage, enough to sustain a worker for a day. No?
sa parable po na ito po ay simbolo po ng full reward at blessing ng ating pong Panginoon. Sa spiritual terms po, ibig sabihin po, no, yung biyaya po ng ating Diyos, no, yung grasya po ng ating Diyos, no, or let's say yung salvation, no, at yung eternal reward po sa atin ng Diyos. In spiritual terms, maaari po natin ikumpara ito sa salvation. No? Notice, lahat po ng mga workers, no, maaga man o late na dumating, ay tumanggap po sila ng pare-parehas na denarius. No? So ano po yung point nun? No? Sa harapan po ng Diyos, hindi po issue kung gaano po tayo kaaga o kung gaano po tayo ka-late na dumating. No? Ang mahalaga po ay dumating po tayo. Hindi po issue kung gaano po tayo kaaga naging mga mananampalataya o late na po tayo naging mananampalataya. No? At kapag dumating po tayo, no, when we show up, ang biyaya po ng Diyos ay sapat po para po sa atin. Kahit na gaano ka pa katagal na nawala, kahit na gaano ka pa katagal na napalayo sa Diyos. Kapag lumapit po tayo sa Diyos, ang ibibigay po niya sa atin ay sapat din po. No? Ang ibibigay po niya sa atin ay kagaya din po sa binigay po niya sa mga nauna po sa atin. May ilan po sa atin na sigurado po ako maagang lumapit kay Lord, or let's say mga bata pa lang, no? Nasa church na o nakatanggap na, pero meron din pong mga nahuhuli, no? Maybe sa adulthood or minsan sa dulo ng buhay, no? Pero lahat po ay tatanggap ng parehong kaligtasan, lahat po ay tatanggap ng parehas na buhay na walang hanggan dahil po sa biyaya po ng ating Diyos. So church, tandaan po natin, ang grace po, it is not earned, it is given. Kahit na late ka, meron pa rin pong biyaya. Ang salvation po is not measured by church attendance, or it is not measured by the mistakes that we have committed in the past, or kung gaano po karami yung mga pagkakamali po natin. Kahit nahuli ka na sa paglapit sa Diyos, ay meron pa rin pong grace para po sa atin. Sabi nga po, it's never too late to return to God. God can redeem your lost years. Pwede pong i-redeem ng Diyos, pwede pong i-restore ng Diyos yung mga lost years sa buhay po natin. Kaya po, wag po natin ikumpara yung progress po natin, wag po natin ikumpara yung ating pong mga sarili sa progress ng iba. But rather, let us focus on our relationship with God. Ang sabi nga po sa 2 Corinthians 6 verse 2, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Hindi po bukas, hindi po next year, kundi po ngayon. The moment you come to Him, God's grace covers all, regardless po of timing. So church, higit po sa lahat ng restoration, ay meron pa pong isang mas mahalaga kaysa po sa oras. Mas mahalaga kaysa sa trabaho o sa relasyon na nawala. At ito po ay ang kaligtasan po ng ating pong kaluluwa. Kasi kung ang lost years po ay kaya pong ibalik ng ating Diyos, ang greatest restoration po na binibigay po ng ating Diyos sa atin ay yung pagbabalik po ng ating pong relationship sa Kanya. Mula po sa kamatayan ng kasalanan tungo sa buhay po na walang hanggan. Kaya po yun po yung pinakahuling point po na titignan po natin. The greatest restoration is salvation. The greatest restoration is salvation. Basahin po natin sa Ephesians chapter 5, verse 16. Sabi po rito, redeeming the time because the days are evil. So ano po ibig sabihin nito? Alam niyo po, lahat po ng mga bagay na mare-restore ng Diyos ay napakahalaga. Trabaho, relationship, or opportunities. Pero ang pinakadakilang restoration po na pwede po niyang ibigay ay ito po. Ito po yung kaligtasan po ng ating pong kaluluwa. Kasi kung hindi mo pa nakukuha ang restoration po na ito, lahat po ng iba ay pansamantala lamang. So ano po ibig sabihin ng redeeming the time? Ang ibig sabihin po ng redeeming ay pagsagip or pagbili muli. Parang sinasabi po dito ni Apostle Paul na gamitin po natin yung oras na ito sa pinakamahalagang bagay. Yung relationship po natin sa Diyos. Because yung mga panahon po ngayon is evil. Hindi po natin, it is inevitable. Hindi po natin may iwasan yung panahon po na ito. Sapagkat mabilis po lumipas yung oras. Ang sabi nga po dito, the days are evil. Ibig sabihin,
Sa mundo po natin ngayon, no, ano po ba yung mga nangyayari po ngayon sa current time po natin? Marami pong tukso, marami pong distractions, corruption, no? Marami pong kasalanan na pwedeng magpahina at magpahuli po sa atin. Ang oras daw po ay para pong buhangin sa kamay po natin. No? Dahan-dahan kapag nahawakan po natin ito, tumatapon po, no, at dahan-dahan po nauubos. Kaya po, ang greatest decision po na pwedeng gawin po natin ay hindi po kung anong career ang pipiliin mo, hindi ko anong business ang sisimulan mo, kundi kung pipiliin mo tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas mo. Romans 6:23 reminds us, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Kung wala po si Kristo, ang restoration na hinahanap-hanap po natin ay lagi pong pansamantala. Pero kung si Kristo po ang tinanggap po natin, kahit na late po tayo dumating, ang restoration po na binibigay po niya ay pang walang hanggan. Ngayon, baka po mayroon po ilan sa atin na magsasabi na sayang, ang dami ko na palang nasayang na taon sa bisyo, sa maling relationship, sa maling mga decision. No? Pero mga kapatid, tandaan po natin ito. Mas malaki po ang biyaya ng Diyos kaysa po sa mga nakaraan po natin. Kaysa po sa mga lost times po natin. Pwede po tayo magsimulang muli. At higit pa sa lahat, pwede po nating maranasan ang tunay na restoration. At ito po yung kaligtasan po na matatagpuan po natin at matatanggap po natin sa pamamagitan lamang po natin ng Panginoong Jesus. Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." Tayo po ay isa ng mga bagong nilalang. Hindi na po tayo nakikilala as yung dati po nating pagkatao. Kapag po tayo po ay nasa Panginoong Hesus na, hindi na po tinitignan ng Diyos yung mga dati po nating mga pagkakamali, dati po nating mga pagkakasala, pero nakikita po niya tayo bilang isang mga bagong nilalang. So ano po yung take away po natin dito? Ang lahat po ng restoration na galing po sa Diyos ay maganda. Ang lahat po ng restoration po sa mundo, yung word pangalan po na restoration ay napakaganda pong pakinggan. Pero ang greatest restoration daw po is when God restores us to Himself. Ang pinaka-importanting oras ay hindi po yung oras na nasayang, kundi yung oras po na natira po sa atin. Again, ang pinaka-importanting oras ay hindi po yung oras na nasayang po natin, kundi yung oras na natitira po sa atin. At gagamitin po natin ito para po sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Paul, no, redeeming the time or redeem the time. Hindi po bukas, hindi po next year, kundi po ngayon. Ibig sabihin, ngayon po yung panahon para magsisi, ngayon po yung panahon para magtiwala po tayo kay Kristo, ngayon po yung panahon para tanggapin po natin yung kaligtasan na siya lamang po ang nakakapagbigay. Nasa atin po yung decision. Sabi nga po, life without God is wasted. But life with God, kahit na late na po tayong dumating, is never wasted. Mga kapatid, kung titignan po natin ang ating mga buhay, madalas nakakalimutan po natin ang big picture. May mga taon na parang nasasayang, punong-puno po ng kasalanan, pagkakamali, regrets or ng mga sakit, yung mga pain from the past. Meron din pong mga decision na hindi po natin alam kung paano po natin mababawi. Yung mga pagkakataon na para bang nararamdaman po natin na huli na po tayo, na parang lahat ng iba ay maaga na umaabot sa kanilang mga plano, maaga na nakakatanggap ng blessing, maaga nagiging successful, at maaga nagiging ahead of us. Pero sa gitna po ng lahat po ng iyon, may isang bagay po na hindi po nagbabago. Ang katapatan po at ang biyaya po ng Diyos. The Book of Joel po mismo ang nagpapaalala sa atin na ang sabi po ng Diyos dito, I will restore to you the years. I will restore to you the lost years na sinayang dahil dun sa mga locust na kumain ng ani. Malinaw po sa atin na lahat po tayo ay meron pong mga panahon na nasayang. Mga taon na hindi po natin kayang ibalik. Pero dito po pumapasok ang kagandahang loob ng ating pong Diyos. At yung kapangyarihan po ng ating Diyos.
Kung ang tao po, limitado po ang oras, ang Diyos po ay kailanman po ay hindi po nalilimitahan. God will always restore and make up for the lost times if we place our faith in Him. Sa parable po ng vineyard, no, kahit na meron pong mga huling dumating, no, may mga nagtrabaho ng 5 hours, ng 2 oras, ng 1 oras, no, o let's say kahit pa 30 minutes yan. No, lahat po ay tumanggap po ng buong sahod, kagaya po ng minimum, no, na sinasahod po nila. Ganito rin po yung Diyos. No? Hindi po niya tinitingnan kung gaano po katagal tayong lumayo sa Kanya o kung gaano po tayo ka-late, no, na nakilala po siya. No? Or kung gaano po tayo naging late sa buhay pananampalataya. Ang mahalaga daw po ay ang puso na bumabalik po sa Kanya. At sa bawat pagbabalik po natin ay meron po ang buong biyaya at meron pong buong kaligtasan na maaasahan po natin na maaari po natin matanggap. Life without God is empty, and life with God is never wasted. Ang nakaraan po ay maaring, yung mga nakaraan po natin ay puno po ng pagkukulang, pero sa Kanya po, hindi po niya tinitignan yung mga pagkukulang na yun, sapagkat sa Kanya meron pong restoration. Ang bawat pagkakamali at bawat mga nasayang na sandali ay pwede pang baguhin ang Kanyang pag-ibig. At kahit na late man po tayo bumalik, late po tayo nakatanggap, at late po tayo nakakilala sa ating pong Panginoong Hesus, ang biyaya at kaligtasan po niya ay sapat para po sa atin. Kaya po church, no, sa gitna po ng mga locust years, sa gitna po ng mga nakaraang pagkukulang at pagkakasala, meron po tayong katiyakan na ang Diyos po ay laging tapat, laging handang tanggapin tayo at laging may pag-asa para sa atin. Ang bawat puso po na bumabalik sa Kanya ay pwedeng magsimulang muli, at ang bawat taong naubos ay pwede pang mapuno ng Kanyang biyaya. At sa huli, regardless of our past, kahit gaano man po tayo katagal na lumayo, o kahit na gaano po tayo ka-late nang bumalik sa Kanya, hindi po tayo nahuhuli at hindi ka behind sa plano ng Diyos. Sapagkat sa Kanya, merong restoration, merong pag-asa at merong bagong simula. At ang pinakamagandang katotohanan po na pwede po nating hawakan is that God can always make up for the lost time. Again, life without God is wasted, but life with God is never wasted. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay magsakayo para po sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa sandali po na ito, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay nakatanggap ng inyong mga salita na kung saan ito po ay magsisilbing gabay at lakas sa aming pong pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Kami po ay napapasalamat sa inyong grasya at habag, Panginoon. Patuloy niyo po kaming gabayan, Panginoon, sapagkat may mga oras po na sa aming buhay ay parang may mga nawawala o natutuyo o napapalayo po kami sa inyong piling, Panginoon. Marahil ito po, Panginoon, ay mga panahon ng aming pagkatuyo o pagkawala ito sa aming buhay. Parang kami po ay, ito po ay mga nangyayari sa amin upang
marahil ito po ay paalalahanan kami na mali na po yung aming ginagawa at kami po ay napapalayo na sa inyong Panginoon. Alam po namin na ano man po yung aming mga nawala sa bawat isa sa amin, yung mga panahon na nawala, alam po namin, Panginoon, na ito ay maibabalik po ninyo sa amin, sa bawat isa sa amin. Panginoon, gabayan niyo po kami upang mapaalalahanan ng bawat isa na mahalaga po yung oras na kami ay mamuhay ayon sa inyong kalooban. Mapaalalahanan kami na kami ay mamuhay na may pagpupuri, pagsamba, no, sa inyong Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na maganda po ang plano niyo sa bawat isa. Alam po namin na ikaw ang aming Diyos, ikaw po ang aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ay banal, matuwid, mapagmahal, mahabagin, Panginoon. No? Kaya po, Panginoon, wala pong imposible sa inyo. Ikaw po ay sagana sa grasya, Panginoon. Alam po namin na maibabalik sa amin kung ano man po yung mga nawala sa amin. Alam po namin, Panginoon, na wala pong huli sa inyo, na mahuli man po kami, ang pagmamahal, ang grasya, inyong kapangyarihan ang mangingibabaw sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong grasya, sa inyong pagmamahal, na kung saan ang pinakamahalagang restoration o yung pong maibabalik po sa amin ay ang kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya namin sa Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Kaya po, Panginoon, kami po ay humihingi ng lakas, ng katatagan, ingatan at gabayan niyo po ang aming puso, ang aming isipan upang masunod po namin ang inyong kalooban, Panginoon. Gabayan po kami sa aming mga gawain at ipaalala niyo po sa amin na kailangan po namin kayo sa aming pang-araw-araw na buhay. Muli po, Panginoon, kami po ay nagpupuri, sumasamba sa inyo at humihingi ng gabay. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa. Salamat po sa mga salita sa pamamagitan po ng aming youth pastor, Pastor Robic. Maraming salamat po sa inyong mensahe sa bawat isa. Naway ito po ay maging gabay sa katatagan, kalakasan sa pamamagitan po ng inyong mga banal na salita. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Tayo po natin magsabi ng Amen. Amen.
Jesus